The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. Mary set out and traveled to the hill country in haste, to a town of Judah, where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greeting, the infant leaped in her womb, and Elizabeth, filled with the Holy Spirit, cried out in a loud voice and said, "Most blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And how does this happen to me, that the mother of my Lord should come to me? For at that moment, the sound of your greeting reached my ears. The infant in my womb leaped for joy. Blessed are you who believed that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled." And Mary said, "My soul proclaims the greatness of the Lord. My spirit rejoices in God, my Savior." My friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Good morning, my dear brothers and sisters. Good afternoon pala. Kagigising ko lang. Good afternoon, my dear brothers and sisters. Our gospel today is about the visitation of the Blessed Virgin Mary to her cousin Elizabeth. During that time, her cousin Elizabeth was pregnant, which later on, she will name the child in her womb John the Baptist. During the time, Elizabeth was in her old age. But despite that, she still got pregnant. And her cousin, Mary, was also pregnant during that time. But despite being pregnant, despite going through something, she still visited her cousin Elizabeth and stayed there for some months. Mary, even though pregnant and going through something, was still able to minister to her cousin. Hindi naging hadlang yung kalagayan at pinagdadaanan ni Maria para hindi bisitahin at tulungan ang kanyang pinsan. Dahil siya mismo ay may kalagayan at pinagdadaanan ng katulad ng kay Elizabeth. Pareha silang buntis. Marahil, ito yung dahilan kung bakit binisita ni Maria ang kanyang pinsan. Si Maria, medyo bagets-bagets pa nun. But she knows how it feels to be pregnant. Pero yung kanyang pinsan, lola na yung edad. 90 plus, buntis. Kung siguro siya, bagets-bagets, buntis, nahihirapan, ano pa kaya ang isang 90-year-old, lola, by age? Hindi ba ganon? Tanging yung nanganak lang ang makakapagsabi kung ano ang panganganak. Tanging ang nanay lang ang makakapagsabi kung ano ang pagiging isang ina. Tanging isang mahirap lang ang makakapagsabi kung ano ang kahirapan. Tanging pari lang o madre ang makakapagsabi kung paano maging pare o kung ano ang isang pare. Ganon din, tanging ang iniwan, sinaktan, pinagpalit, hiniwalayan o namatayan. Sila lang din ang makakapagsabi ng kanilang nararanasan. Kaya nga, siguro,
si Maria, dinalaw niya yung kanyang pinsan. Kasi tanging siya lang din ang maaaring makatulong sa isang buntis. Lalo pa, no? Old age. Pwedeng tulungan si Elizabeth ng kanyang asawa, pero iba kapag buntis sa buntis. Diba? Kahit sabihin ni Elizabeth na humihilab ang tiyan ko, hindi maiintindihan ni Zechariah yon. Kahit pa sabihin ni Elizabeth na masakit, no? Si Maria makakasabi kung ano yung sakit na yon at siya yung makakatulong. Dito pinapakita na ang ating pinagdadaanan, ang ating kalagayan ay hindi hadlang para ang buhay ay sukuan. Dahil yung pinagdadaanan at ang ating karanasan ay mayroong dahilan. Maaring ito ang daan para makita natin kung ano ang pwede nating magampanan. Our experiences and going through in lives could lead us to our purpose in life. Ang ating kalagayan, maaaring maging ating kabuluhan. Today, we celebrate the feast of the Our Lady of Guadalupe. Mary had an apparition in Guadalupe to a Mexican peasant named Juan Diego. The apparition was meant to tell the bishop through Juan Diego to build a shrine on a hill in Tepeyac, no? Where she can bless all the people who will call upon her. Nagpakita si Maria para sabihin kay Juan Diego na sabihin sa obispo na magtayo ng isang simbahan doon sa ibabaw ng burol para ang lahat ng nangangailangan ay matulungan ni Maria. By the way, the image of Our Lady of Guadalupe that was shown to the bishop through the tilma was an image of a pregnant Mary. Pansinin niyo yung Our Lady of Guadalupe, buntis si Maria noon. Yung pagiging ina ni Maria ang naging dahilan niya ng pagpapakita para hilingin na magpatayo ng simbahan kung saan pupuntahan ng mga nangangailangan para sila ay kanilang tulungan. This is the nature of a mother. Tulungan ang kanyang nangangailangang anak, anuman ang kanilang pinagdadaanan at kalagayan. Isang araw po, merong lumapit sa akin. Actually, inilapit lang sa akin, no? Itong lalaking ito na inilapit sa akin ay umiiyak. Bagamat 1 taon nang nakalipas nang namatay yung kanyang girlfriend dahil sa sakit, naalala pa rin daw niya. And he feels lost. Hindi na niya makita yung kanyang purpose. There were times iniisip na raw niya na sumuko na sa buhay. Kaya inilapit sa akin. I know how it feels. I know how it feels. I know kung ano yung kanyang pinagdadaanan. But I told him, huwag ka sumuko. Yes, you can mourn, you can cry. But hindi kailangan sumuko kasi maring yan ang maging daan para makita mo kung ano ang kahalagahan ng iyong buhay. The pains that you're going through, your situation and experience may lead you one day to your purpose. My dear brothers and sisters, we do not know where our experiences, our situations, and the things that we're going through in life could lead us. It might lead us to our purpose. So whatever you're going through or maybe went through, let it not be a hinder for you to find your purpose in life. Remember, no one can be the best minister than those who have experienced.
Amen.